Ay, salamat. Ano dito, no? So, unang topic po natin, ang sabi po dito, breaking news. Yan. Naniniwala si House Committee on Higher and Technical Education Chair Jude Asidre na malakas ang kredibilidad ng testimonya ni Ramil Madriaga dahil sa lalim at pagkakatugma ng kanyang sinumpaang salaysay. Yan. So, yan po ang sinabi no ni Congressman Jude Asidre, no? Na etong testimony daw ni Ramil Madriaga ay talagang matatawag natin na dali, sige. Yan. Buti na lang lumabas yung icon. Ay matatawag natin na talagang credible, no? So, marami nga po nagsasabi ng mga DDS na, ay, hindi credible yan kasi ano yan eh, siya ay kidnapper, yan po yung sinasabi nila eh, kay Ramil Madriaga, kidnapper daw. So, hindi daw credible, no? Nakulong daw. Yan. Ina-download ko muna guys, no? Para kung sakaling humina yung internet ko dito. Mabuti sa laptop ko may internet. Yung isa ko kasi na cellphone na ginagamit, nakalagay po no internet, no? So, hindi talaga ako makatingin ng aking topic. Yan, dina-download ko muna siya para kapag nawala, at least meron akong copy. Yan. Okay. Yan. Okay. So, yan na guys, no? Okay. So, ano po ang masasabi nyo dito, no? Ang sabi po ni Jude Asidre na ang testimony daw ni Madriaga difficult to dismiss as fabricated. Kung nakapanood po kayo guys nung sa impeachment no ni hearing kay Vice President Sara Duterte, masasabi natin na totoo talaga ito, no? Hindi po siya easily madi-dismiss na at masasabi na fabricated kasi backed by evidence po. May mga ebidensya talaga, may mga resibo na inilabas dito si Ramil Madriaga. Merong mga back with some witnesses na nagsasabi na sila din po ay involved dito, no? Alam po nila yung sinasabi ni Madriaga patungkol dito sa mga cash delivery at may napakita po si Madriaga na maraming resibo at mga screenshots, mga picture, no? At may video pa. So mahirap talaga itong i-dismiss, no? At sabihin na fabricated lang, 'di ba? Yan. Ang sabi naman ni Mila Valdez 6355. 6335. Ang ganda po ng mga pro-admin na female vlogger na gaya niyo po. More power po, ma'am. Ay, maraming pong salamat. Thank you po, no? Yan. Si Gina Villaruel naman. Hi po, ma'am. Pa-shout out po sa asawa ko na si Gina Villaruel. Hello, shout out daw sa iyo, no? Gina Villaruel. Ang sabi, sandali. Gina Villaruel ang nag-komento. Sabi niya, hello po ma'am, pa-shout out po sa asawa ko na si Gina Villaruel. Okay, shout out daw, no? Gina Villaruel. At saka si Admin BMB, X Tina Like Dan, 44. Salamat po, no? Andrew Martinez, yan. Nabasa ko na pala to. Yan. So mga kaibigan, no, mahirap talaga i-dismiss or mahirap talaga pabulaanan itong salaysay ni Ramil Madriaga kasi backed by evidence, may resibo, may mga pictures, screenshot, merong video at saka may mga ibang tao na involved na nagsasabi rin na alam nila, no? At sila ay makakapag-testify anytime. Meron pang managers check, mga kaibigan. At si Ramil Madriaga ay nagsabi na siya ay pipirma ng
waiver para mabuksan ang lahat ng kanyang bank accounts para makita na labas-masok dito yung kaperahan, mga milyones, no? So, pag gano'n na po ang nangyari, siyempre alam na po natin yan kasi Ramil Madriaga, wala namang milyones yan eh, di ba? Ramil Madriaga, isang Ramil Madriaga lang eh, hindi naman yan mayaman. Paano mangyayari na maglalabas-masok yung mga milyones no, sa kanyang bank accounts? So, ibig sabihin, yung sinasabi niya na yung siya ay pinapadalhan no, ng pera ni dating Pangulong Duterte, ni Sara, so malalaman natin na totoo talaga yan, di ba? Siyempre, nandun din kung sino yung mga sender, di ba? Kaya eto mga kaibigan, mahirap talaga ito pabulaanan. Kaya naman sobrang nanginginig na talaga ngayon ang kampo ni Sara Duterte, no? At yung mga DDS diyan, mga guys, no, ay sana magising-gising na rin kayo sa katotohanan, no? Wag na masyadong ipagtanggol itong si Sara Duterte, di ba? Yan. Hello, Admin Rich and everyone. Maraming pong salamat, Admin BMB at Tina, no? Thank you po. So, anong masasabi niyo tungkol dyan, guys, no? Sa atin pong topic. Yan. So, tingin muna tayo dito ng comment. Sabi ni Mila Valdez 633, very credible po si Sir Ramil dahil high-profile person siya. Mataas ang pinag-aralan at maayos magsalita. Very confident sa sarili. Dapat po sana ay bigyan ng pardon ng Pangulo. Yan. Okay. So, titignan po natin guys, no? Patay po muna ito parang maingay. Kasi yung isa naman yung kaso, may isa siyang kaso tungkol sa kidnapping. Sa pagkakaalam ko, ito ay ibinasura, no? Kasi inapila yun sa Korte Suprema. Ang alam ko, yung isa niyang kaso ay ibinasura, no? Kasi hindi napatunayan na siya ay nangidnap, no? Yun ang yung isa niyang kaso. No? So, guys, anong masasabi niyo? Paki-comment, no? Paki-comment po ang inyong sagot. Yan. So, ang susunod naman po natin na topic ay yan. Ito po. Okay. Yan. Ito po, binawi na ng Department of Environment and Natural Resources, DENR, ang suspension order laban sa Monterrazas residential project sa Cebu matapos makumpleto ng developer ang mga itinakdang corrective measures at mabayaran ang multa. Yan. So, eto na nga mga kaibigan, kung natatandaan nyo po guys, no, yung itong Monterrazas residential project sa Cebu na napakaganda, guys, no? At maraming nagsabi noon na isa ito, no, sa nag-cause ng talagang sudden flood dito sa Cebu. Kasi nung nagkabagyo po, no, last year, at talaga namang grabe, sudden flood talaga mga kaibigan, no? Parang ano yung hindi wala eh, biglaan talagang yung tubig ay rumagasa 'no, galing po sa bundok. So, ito yung sinasabi nila na isa sa nag-cause itong Monterrazas residential project sa Cebu. Kasi guys, bundok eh. Talagang yung bundok ang pinakialaman dito. Guys 'no, nagtayo sila ng resort sa taas talaga ng bundok. Pero 'pag tinignan mo, ang ganda. Ang ganda mga kaibigan ng Monterrazas residential project na ito sa Cebu. So residential project po siya ha. Napakaganda po mga kaibigan. Kaso ang naging result po nito, ang epekto po nito sa ating kalikasan ay hindi po maganda, no? Maganda tingnan yung Monterrazas residential project pero yung kanyang cost, epekto niya, no? Dito po sa mga mamamayan ng Cebu ay hindi po naging maganda. At isa po ito sa naging dahilan talaga ng flood sa Cebu. So, yan nga po mga kaibigan, no? Binawi na po yung suspension order laban sa kanila, laban sa developer, matapos po na um, bigay po ito ng kompleto, no? Kompletong itinakdang corrective measures. So, meron po mga corrective measures na gagawin, no?
yung Monterrasas at nabayaran na rin po nila ang kanilang multa kaya po sila, ibinalik na po 'no, hindi na po sila suspended 'no. So kabilang sa ginawa ang pagtatayo ng 23 detention ponds upang makontrol ang runoff at maiwasan ang pagbaha. 'Yan, so kabilang po sa gagawin nilang corrective measures ay yung pagtatayo nila ng 23 detention ponds 'no, para makontrol nga yung pagragasa ng tubig baha, ng tubig ulan 'no, galing po sa, bundok. Samantala mananatili namang mahigpit ang monitoring ng DENR upang matiyak ang tuloy-tuloy na pagsunod sa environmental standards. Siguro i-monitor na lang kung talagang ginagawa na nila yung 23 detention ponds 'no. Yung 23 detention ponds na yan mga kaibigan diyan, yan yung ano, kumbaga kapag bumaha yung tubig mapupunta diyan 'no. So hindi po siya raragasa papunta sa residential 'no, doon sa ibaba ng bundok 'no, dun sa mga residents sa Cebu. So yun po yung, magiging corrective measures mga kaibigan ng Monterrasas. Kaya sana gawin nila at kapag hindi nila ginawa yan, talagang bawiin na 'no, isuspende na talaga sila. At sana gawin nila para maging maayos ang lahat. Sabi po ni Nightbot, "Magandang buhay Aloy Bautista, ingat lagi kang mag-iingat. Angat ka pa naman." 'Yan. Aloy Bautista, ingat ka daw sabi ni Nightbot, 'yan. Angat ka daw 'no. Good morning ma'am, watching from Pasig City, Aloy Bautista. Salamat po sa pag, panunood 'no, 'yan, okey. So ang susunod po nating topic mga kaibigan ay okey, eto po ang susunod nating topic, 'yan. Homecoming sa Pinas. Ligtas na nakabalik sa Pilipinas ang 101 na Pinoy mula United Arab Emirates sa ilalim ng repatriation program ng gobyerno. Kabilang dito ang 80 OFW at 21 dependents na agad sinalubong at tinulungan ng mga ahensya ng pamahalaan. Patuloy ang repatriation efforts upang maprotektahan ang mga Pilipino sa gitna ng giyera sa Middle East 'no. So yun nga mga kaibigan 'no, homecoming po ng mga kababayan nating Filipino, siyempre. Guys 'no, nakakalungkot lang kasi eto, mga kababayan po natin ay siyempre biglaan 'no, nawalan ng trabaho. Yun bang tipong nag-abroad ka 'no, punta ka ng Middle East kasi meron kang pangarap 'no, na matupad para sa iyong pamilya, kasi yung pangarap na 'yan ay hindi mo makita dito 'no, sa Pilipinas. Pagkatapos bigla silang nawalan ng trabaho dahil nga po sa giyera sa Middle East. Kaya guys 'no, patuloy po natin pag-pray na itong giyera na 'to ay matapos na 'no. Sana matapos na ito para talagang wala na 'no, bumalik na po sa normal ang buhay natin. Kasi guys, kita niyo apektado talaga tayo, magkano ang presyo ngayon ng gasolina, ng diesel. So hindi lang po ito nangyayari dito, kundi sa buong mundo po ito nangyayari na meron pong pagtaas 'no, significant, na pagtaas ng presyo ng mga, langis 'no. Pero kahit na siyempre nag-rollback naman 'di ba, meron pong rollback, malaking rollback 'no, sa presyo ng mga petroleum products. Pero iba pa rin talaga yung walang giyera 'no, kasi kung walang giyera, talagang konti lang talaga 'no, mas konti lang yung presyo kumbaga, ang affordable talaga sa mga Pilipino. Ngayon naman affordable pa rin siya pero mahal, 'di ba? So, sana ay matapos na po itong giyera na 'to para mag-normalize na talaga ang buhay natin. Kita mo kagagaling lang natin guys sa COVID-19 'no, sa pandemic pagkatapos eto na naman, world crisis na naman dahil sa giyera sa Middle East. So sana makapag-isip na itong si Trump, itong, Iran 'no, at sila ay talagang magkaroon na ng, yung peace 'no, ng, talagang ceasefire, totally na ceasefire at gumawa sila ng solusyon sa kanilang problema 'no. Ang problema lang kasi ayaw po pumayag ng Iran na sa
sinasabi ng US na 'wag 'wag gumawa ng, nuclear weapon 'no, 'yan po kasi yung inaayawan ng US, yung gumawa sila ng nuclear weapon. Kasi guys katulad na lang ng North Korea, 'di ba may nuclear weapon 'yan. So isang ano lang, isang kalabit lang ni 'tong si Kim Jong-un 'no, isang isang push lang niya sa ilalim ng kanyang table, nandun daw yun sa ilalim ng kanyang table 'no, isang push lang niya ay yun na, guys, ang mankind ay talagang puwedeng mawasak dahil po sa nuclear weapon na 'yan, delikado po 'yan. 'Yan po yung sinasabi ng US na nire-request nila sa Iran na 'wag gumawa ng nuclear weapon, pero ang Iran po ay ayaw pumayag 'no. So, kaya 'yan nagpapatuloy po ang conflict dito po sa Middle East 'no. So, nagpapasalamat po tayo dahil ligtas po na nakabalik ang 101 Pinoy mula sa United Arab Emirates. So, ngayon po mga kaibigan, 'yan po ang kanilang tutuunan po ng pansin ng ating gobyerno, ang bigyan po sila ng tulong, financial, trabaho, um, medical, ibibigay po sa kanila yung mga tulong 'no, sa kanila, sa mga OFW na nakauwi po dito sa Pilipinas dahil po sa giyera sa Middle East 'no. Green Lantern, 'yan, admin BMB, oh, shout out daw sa'yo Green Lantern. Si Green Lantern 9577 Harry Roque, chuchu okey, 'yan. Okey, salamat po sa komento, Green Lantern, 'yan. So, ano po masasabi niyo sa topic natin na 'yan guys 'no, paki-comment po ang inyong sagot, 'yan. So, ang, susunod po nating topic guys ay patungkol po sa 'yan, okey. Ang susunod po nating topic, parang natapos na po 'yan, yung nakalagay sa screen. Ah, natapos na po 'yan yung nakalagay sa screen. Ay hindi pa pala, hindi pa. Okay. The Land Transportation Office LTO confirmed that all motor vehicles registered under the name of Vice President Sara Duterte, alleged bagman Ramil L. Madriaga are in its records, including those he claimed were purchased by funds allegedly given to him by former President Rodrigo Duterte. So yan po ang sabi ng LTO kinonfirm na po ng LTO na lahat ng motor vehicles na naka-register under sa pangalan ng Vice President Sara Duterte na ng, alleged, bagman Ramil Madriaga 'no, ay, nasa record na daw nila 'no, are in records including those he claimed were purchased with funds allegedly given to him by former President Rodrigo Duterte 'no. So yan na mga kaibigan 'no, eto guys, nakita natin naglabas po si Ramil Madriaga ng mga resibo ng mga, motor vehicles 'no, na sinasabi po niya na ibinigay daw sa kanya nitong si, dating Pangulong Duterte 'no. Mga magagandang mga motor vehicles guys 'no, mga Ducati sa mga mahal 'no. So, kita natin na ito po, isa 'yan sa mga ebidensya 'no ni Ramil Madriaga. At eto nga po 'no, kinokumpirma po ng LTO 'no. LTO confirmed that all motor vehicles registered under the name of Vice President Sara Duterte's alleged bagman, Ramil Madriaga are in its record. So meaning to say, totoo nga 'no, totoo nga itong mga sinasabi ni Ramil Madriaga na merong mga, vehicles na binili itong si dating Pangulong Duterte para sa kanya. So nagsasabi po siya ng totoo guys 'no, at, eto nga, makikita natin sa mga susunod pa na mga, hearing mas marami pong revelations na kanya pong, ilalabas, ito pong si Ramil Madriaga. Kaya naman mga kaibigan 'no, fully guarded po ito 'pag nung dumating po siya sa House of the Representative, fully guarded talaga siya, naka-bullet naka-bullet vest pa siya kasi guys 'no, meron pong banta sa kanyang buhay. Siyempre,
siya talaga yung magiging, target dahil siyempre ang testimony po niya ay napakahalaga para po etong si Vice President Sara Duterte ay ma-convict dahil yung mga sinasabi po niya ay mga katotohanan at talagang mahirap po talaga i-debunk 'no, kasi with resibo. Hindi po katulad ng sinabi noon ni, Gutesa, nagsalita lang, laway, pagkatapos wala na, 'di ba? Tapos hindi na nag-appear. Wala man lang nai-present kahit isang ebidensya. Affidavit lang, laway, pagkatapos yung affidavit pa niya ay anong sabi nung lawyer? Ay peke. Kasi hindi daw gawa 'no ng affidavit, hindi daw ito pinanumpaan sa kanyang harapan. So meaning to say, peke na nga, peke pa ang affidavit. Wala pang nai-present na ebidensya. Pero po itong si Ramil Madriaga ay napakarami. Under oath, willing na magpirma ng waiver to open all his bank accounts, nagbigay ng mga resibo, nagbigay ng mga screenshot, ng mga pictures, nagbigay ng, nag-name drop ng mga pangalan at yung mga pangalan na yan, may mga witnesses 'no at, willing din na humarap. So, mahirap po talaga i-dismiss etong, mga sinasabi 'no ni Ramil Madriaga dahil meron pong mga ebidensya, kabundok na ebidensya. So 'yan, kinumpirma na nga po ng LTO. So masasabi po natin ngayon na talagang may mga motorcycle na ibinigay dito kay Ramil Madriaga. Oh, 'di ba? May mga resibo. So ano pong masasabi niyo dito sa ating komentaryo 'no, dito po sa ating topic, 'yan. Okay, tingnan muna natin dito. Okay. Hello everyone, please po don't forget to like and share, subscribe, and hit the notification bell so you'll never miss new release videos, premieres, and live streams. Salamat po. Thank you din po Admin BMB X Tina. Marami pong salamat 'no, 'yan, okay. So, ano po ang, masasabi niyo sa atin pong topic, guys, 'no? Paki-comment po ang inyong sagot, 'yan. So, ang susunod po nating topic ay eto, 'yan, okey. Okey, ang susunod po ay eto 'no, 'yan. Manila Mayor Isko Moreno lubos na nagpapasalamat kay PBBM para sa libreng bigas ng mga taxpayer at manggagawang Manilenyo. 'Yan nga mga kaibigan 'no, nakita po natin si PBBM 'no, ay, namigay nga po ng bigas at, nakakatuwa nga kasi binuhat pa niya yung bigas tapos nagganon-ganon siya 'no, na pinapakita po niya na siya ay malakas at nakakapag-lift po siya ng bigas. Yan nga po 'no, marami pong mga umaatake ng mga DDS dito kay, Mayor Isko Moreno at sinasabi na siya daw ay balimbing. Pero ang sabi nga ni Mayor Isko Moreno, kumbaga mga kaibigan, wala ng pulitika, tapos na yung eleksyon. Kung sino yung nanalo suportahan 'no, kaya yan po ginagawa ni Mayor Isko Moreno. Siya po ay sumusuporta sa ating Pangulong BBM. At yan nga po, lubos na nagpapasalamat si Mayor Isko dahil po sa libreng bigas ng mga taxpayer at manggagawang Manilenyo. O 'di ba, ang ganda po mga kaibigan 'no, na yung dating kalaban sa pulitika ay ngayon ay kaalyado, 'di ba? At sumusuporta sa, mga direktiba, sa mga proyekto, programa ng ating Pangulong Bongbong Marcos, 'no? Kaya guys 'no, lubos po na nagpapasalamat si Mayor Isko Moreno dito po sa ginagawang effort ng ating Pangulo para po mas mapaaluan ang buhay ng ating mga kababayang Pilipino diyan po sa Manila, 'no? So, kayo mga kaibigan, naka-receive po ba kayo ng bigas at saka ng gulay 'no? 'Yan, naka-receive po ba kayo? 'Yan. So, maraming pong salamat 'no sa, mga inyo pong mga komentaryo, 'yan. Okay. Sabi ni hello, sabi ni BG Badyola, 'yan. Shout out daw sa'yo Admin BMBX Tina, sabi po ni BG Badyola, 'yan. So, Nilo Leona 5778.
Uwi ka na po, Roqueta. Alam namin na hirap ka na diyan. Isipin mo sarili mong bayan, hindi ka makauwi. Gaano kasakit no'n, eh, harapin mo na lang mga kaso mo kung wala kang kasalanan, ililibre ka. Naku, tama ka talaga diyan 'no? Nilo, Lona, kung walang kasalanan, 'wag matakot. Adorasyon, Andaya, good morning ma'am. Good morning din po sa inyo, Adorasyon, Andaya, 'yan. Admin Ridge, good morning. Nabasa ko na 'to, 'yan. Nilo Ilonas. Nilo Ilonas pala. Admin BMB, 'yan, okey. At saka si Mark Rivera, 8587, hope go, Toke, uwi ka na, 'yan. Uwi ka na daw sabi ni Mark Rivera. Uwi ka na daw, Roque, 'yan, okey. So mga kababayan 'no, anong masasabi niyo tungkol dito sa ating topic 'no? Mayor Isko Moreno lubos na nagpapasalamat kay PBBM para sa libreng bigas ng mga taxpayer at manggagawang Manilenyo. Anong masasabi niyo diyan guys 'no? Kakulango. Tanggap, tanggap, luga, yuga, DDS, DDS. Dating yung white karton, dating yung white karton. Duterte, Duterte. Tanggap, tanggap, luga, yuga, DDS, DDS. Dating yung white karton.
na peke Puro fake news ang dede